Woohoo! Dumating na si Kuya Paul from Baguio. May dala siyang chicharo, strawberry, at basil. Okay, galing Baguio yan. So, hugasan ko muna yung strawberry. Hindi ako nagtatanggal ng crown ng strawberry pag naghuhugas ako para hindi pasukan ng insekto. Diba? Ang sweet naman ni Kuya Paul. Talagang binilang niya, tagitatlo lang namin. Para I love you. Next time, Kuya, tiglilima na namin ha. Para I love you very much. O, diba? Masarap naman kasi talagang strawberry from Baguio. Okay, da-dry up muna natin itong basil para sakaling umabot siya ng Christmas. Kasi kung itatago mo yan sa ref, mabubulok kahit naka-ref siya. Kaya kailangan i-dry up mo na lang. Mas magandang na-dry up na lang siya para mas matagal ang shelf life niya. Pati na rin yung strawberry. Para pag hindi makain today, hindi siya masisira. So, meron ding lemon. Oh, parang mas mura pa ang lemon ng Tuguegarao kaysa Baguio. Tapos itong chicharo, lulutuin ko na. Mas konti lang naman. So, ang gagawin kong luto sa kanya ay salad. So, tanggalin muna natin yung mga edges niya kasi matigas yun. So, hugasan ko yung chicharo. Lalagay ko sa colander to remove excess water. Papakulo ako ng water. Papakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang salad na chicharo. Ginagawa nyo rin ba ito? Try nyo salad na chicharo. Hindi ko alam anong pangalan sa inyo yung gulay na yun. Sa amin kasi sa Ilocano chicharo. So, gagawin kong salad. So, kamatis. Ang ginagawa ko sa kamatis, syempre hinugasan ko muna yung kamatis. Pinunasan. Tinatanggal ko yung seeds niya para less water, para hindi watery yung salad. Bago ko siya hiwa-hiwain. At bago ko hinihiwa, pinupunasan ko na siya after removing the seeds. Kasi ang pangit ng salad na matubig. Ayan, siya hihiwain ko. Pwede rin kayo maglagay ng sibuyas kung gusto nyo. Mas masarap daw kung may sibuyas. Sa akin kasi ayaw ko ng masibuyas. Mas gusto ko lang kamatis. So, eto na, balikan natin yung water. Kumukulo na siya. So, lagay na natin yung chicharo. Sa pagluto ng chicharo, dapat hindi siya overcook. Yung konti lang, parang blanch lang. So, pag kumulo na, ilagay nyo na. Then, haluin. Takpan nyo sandali. Konting kulo lang. Tapos, okay na. Para ma-maintain yung crunchiness niya. Kasi pangit pag no-overcook, mas maganda yung medyo crunchy siya. So, tanggalin na natin pag okay na, nakita nyo, tanggalin na natin. Again, i-drain natin siya sa colander to remove excess water. Para mas walang water sa salad ninyo. Yan, lalagay natin sa colander para mas drain siya. So, dito naman sa mixture ko na kamatis, nilagyan ko lang siya ng 2 tablespoons ng bagong. Tapos, naglagay din ako ng kunting pampalasa. Again, hindi ako naglagay ng sibuyas kasi ayaw ko ng sibuyas. Pero kung gusto nyo, maglagay kayo, mas masarap daw. I-try nyo din ang recipe na ito para hindi naman puro kayo gisa. Masarap siya. Base. Tapos, itos mo lang siya, halu-haluin mo. Kuha tayo na. Sana masarap. Isang piraso tapos Yummy. Nice one. Isa pa. Isa pang taste. Ang sarap niya. Ang crunchy niya. Yummy. try na. Try out. Next is iprito ko na itong fish. So, medyo heavy cooking na ang pagpiprito. So, sa labas na ako magluluto. Hindi na sa loob. Kasi mangangamoy na ng sobrang loob ng bahay. So, again, asin and magic sarap ang nilagay ko sa fish. Naglalagay din ba kayo ng magic sarap? Masarap. Try nyo. Wag lang yung sobra-sobra. So, anything in excess is bad. So, ang ginamit kong oil ay leftover oil. Sayang din naman kasi hindi magagamit, di ba? Ginagamit nyo rin ba ulit ang inyong leftover na oil? Ako ginagamit ko. As long as pwede pa. Malalaman mo naman kung hindi na pwede, di ba? Na iiba yung amoy. Kung iba na yung amoy ng leftover oil nyo, so wag nyo nang gamitin, itapon nyo na. Tsaka pag nag-iipon kayo ng leftover oil nyo, lagay nyo sa malinis na garapon, takpan nyo. Be sure na hindi pinapasukan ng kahit na ano. So yan. Tsaka alam nyo, trivia lang mas magandang gamitin pang prito ang leftover na oil. Hindi siya dumidikit. Kasi pag nagpiprito ako, tapos yung bagong mantika ang ginagamit ko, ang dikit, ang hirap magbaliktad. Pero pag yung leftover na, yung ganyan, ang bilis. Hindi siya na dumidikit, promise. So, ayan, ang bilis magprito. Naglalagay din ako ng paper towel sa pinggan ko para ma-absorb yung excess oil ng fish.
nagpa-fried rice ko na rin. Yung meron kaming leftover na rice, so ipa-fried rice ko na lang. Same pan ang ginamit ko, nagbawas na ako ng oil. Alam nyo, pag nagpa-fried rice ako, never po nilalamas ang rice. Nilalagay ko as it is yung rice sa pan. Tapos doon na siya mismo sa pan na dudurog. So, ayan na, luto na ang aming pritong fish at fried rice. Nagluto rin ako ng konting kanin kasi dito sa bahay namin pag walang pasok, twice lang kami kumakain talaga. Lunch and dinner. Mas gusto naming matulog. O, yun na. Ako nga, bumangon lang ako kasi magluluto ako ng lunch. Kailangan na naming mag-lunch. Kaya eto, lunch na tayo. So, eto lang. Simple as this. So, thank you Lord for another day. Thank you Lord for another blessing.